Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes.
number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Tutok na po dito sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH-TV. Sa loob po ng 30 minutes, pag-usapan po natin ang ating kalusugan. Welcome po sa programang Lunas Extension at makakasama nga po Elanie Bensal at ngayong gabing ito sasamahan nga rin po tayo ng isa sa mga mahusay at pinagkakatiwalaang developmental and behavioral pediatric specialist ng Makati Medical Center. I-welcome po natin Dr. Bernadette Benitez. Good evening, Doc. Kumusta po? Good evening, Elaine. Magandang gabi. Yes, magandang gabi na nga rin po sa mga nakatutok rin sa atin via live streaming sa ating Facebook page na DZRH News. Ngayong gabing ito, Doc, pag-usapan po natin developmental delays. Para nga po sa mga nakikinig sa atin, nakasubaybay, para lamang rin po sila magkaroon ng idea kung ano po yung magiging sentro ng usapin natin. Ito nga po ba, Doc, yung tipo ng parang hirap pumick up yung bata kahit ilang taon na at hirap din na makapaglakad kahit na nasa 2 taon na, Doc, or isa, at hindi rin umiiyak kahit na nauntog or sabihin nating tumama yung parte ng kanyang katawan. Tama ba, Doc? Madaming aspeto kasi ang development, no, Elaine? So, sa mga magulang, no, ang unang nakikita natin kasi yung growth, no? 'Di ba? Yung paglaki, yung pagdagdag ng timbang, pero may isang aspeto pa rin yung development, no? Okay. Nasa proseso ng paglaki ng mga bata, no? Kasama 'yan, no, sa kanilang mature, no, sa kanilang paglaki. So yung development, meron niyang mga markers, ito yung mga tinatawag na milestone, no? At ang development, binubuo siya ng iba't ibang spheres, no, or iba-ibang areas, no? So may area para sa motor development, ito yung ating paglalakad, no, ito yung ating pagtakbo, pag-akyat ng hagdan. Tapos meron ding fine motor development naman, yung ability natin to use our hands, na yung pag-coordinate ng kamay at mata. So kasama dyan yung pagkuha ng mga objects, pag-inom, no? And then may isang component na language component. No? Ito naman yung ability ng mga bata na makapagsalita, makaintindi ng kung ano yung sinasabi sa kanila. No? Of course, importanteng component dun yung dapat normal ang kanilang hearing. No? And then, meron ding parte ng development na tinatawag natin na cognitive development kung saan nai-impluwensyahan ito ng language, pero ito yung parte ng development na tumutulong sa ating mga bata na matuto. Na this is the learning part of their development. And then of course, very important also, lalo na ngayon, no, yung socio-emotional development. So ito naman yung development ng mga bata sa pakikipag-interact or yung pakikipagsalamuha, no, with other children. So kanina yung tanong mo is, talaga bang may delay, no, na maaaring mangyari sa mga bata, hindi ba? So maaari ngang magkaroon, no, ng delay dahil sa maraming factors, no. So baka yun yung mga gusto nating pag-usapan later on, kung ano-ano yung mga factors na yun. Okay, bago natin puntahan yung factors, Doc, dun po sa language, kasama nga rin po ba dyan yung nakakapagsalita naman po yung bata pero may pagkabulol, kumbaga hindi perfect yung pagkaka-pronounce niya rin po sa salita, yung S, yung T,
yung F. Oo, kasama. Yes, kasama yan. Kasi yung language, kasama doon yung speech, yung kung paano tayong mag-produce ng sound, di ba? Kasama dyan yung tinatawag na articulation disorders. Ibig sabihin yung may problema sa pag-pronounce, sa pag-articulate, no, sa pagbuo ng mga sounds, yung mga bata. And then, kasama din dyan sa mga speech problems yung stuttering. No? So, yung minsan may mga bata na although nakakapagsalita pero uulitin nila yung first syllable bago nila mabuo yung word. No? And then, kasama din dun, no, because nga it is speech and language, kasama din yung sa language naman, yung pagbuo ng words, yung pagdami ng words in their vocabulary, no, yung pagdidikit ng mga words together so that they can make a sentence, no, para sabihin nila kung ano yung gusto nila at mai-express yun sa ating mga adults. Pag-usapan nga po natin, Doc, yung factor na ano nga po bang rason o dahilan kung bakit nga po ba yung anak ni Aling Marites wala naman pong problema, pero dito po kay Aling Nena, bakit po may pagka-delay yung pag-grow o ng bata? Sabihin nga po natin na yun nga po, 'di ba, hindi pa nakakapaglakad or hindi pa pag-interact ng maayos sa iba pang bata. Oo, naku, napaka-usual, no? Kasi usually ganyan ng mga mothers, no? Very frequent yan na i-compare nila sa nakita nila sa kapitbahay nila, sa kanilang mga friends or kumare, na bakit itong anak ko hindi pa naglalakad, for example, or hindi pa nagsasalita, pero yung anak ng kaibigan ko, ito na yung nagagawa, no? Iba-ibang mga factors, no, na maaaring mag-cause ng delay. So, ang importante siguro na pag-usapan natin is that yung first 1,000 days, no, ng bata, kasama dyan yung even at the start of conception, so nagbubuntis pa lang yung mommy, no, nakaka-impluwensya na yan with the way the brain is developing. Kaya ina-encourage na atin na ang mga those who intend to get pregnant and those who are already pregnant should really take care of themselves, kasi ito yung vessel, no, ng developing na bata, because it is in the first 1,000 days, no, or in the first 3 years, kasama nga dun yung pagbubuntis, where the brain is really developing, no? So, that said, kung maganda yung environment during the first 1,000 days, maganda ang nutrition, maganda ang mga environment, no, na kinakalakihan ng mga bata, then, you know, the development will proceed well. No? Yes. Siyempre, hindi rin natin i-discount yung genetics, di ba? Kasi, siyempre, meron ring nanggagaling, you know, mula sa mga magulang na maaaring mamana, no, ng mga bata. Pero, ang bukod sa sa genetics, which is the natural factor, no, meron ding mga environmental factors, kapareho nga nung nasabi ko kanina. So, environmental factors, nutrition, for example, nakikita natin ngayon sa ating mga balita na ang stunting or ang hindi paglaki ng mga batang Pilipino, no, ay medyo problema natin ngayon. So isa yan sa maaaring maging problema, no. So kapareho nung sabi ko, there are different factors. For example, ang isa pa, no, so kung kunyari nagkasakit yung nanay habang nagbubuntis, uminom ng gamot, therefore maliit yung baby paglabas, no, smaller than the normal, for example, or premature, no, yung mga sobrang premature, for example, maaaring magkaroon ng mga infectious diseases during the first 1,000 days, kapareho ng meningitis, no, or kung ano pang mga serious illnesses, and those can affect development, no, and can cause delay in development. Karaniwang tanong nga rin po ng mga magulang, Doc, kasama nga rin po ba dyan kung hindi po nila sapat na napabreastfeed yung kanilang anak, kung bakit nga po ba nagkaroon ng delay sa pag-grow ng bata? Siyempre, ang ating dictum talaga is breast milk is best, no? Kasi nga ang breast milk ay kumpleto talaga, no? And ang ating promote bilang pediatricians, no, ay at least in the first 6 months, no, na exclusive breastfeeding talaga. Kasi po, ang breastfeeding, ang breast milk ay talagang kompleto, no, sa nutrients. Pero ayoko rin namang parang magkaroon ng guilt, no, yung mga nanay na hindi nakakapag-breastfeed ng ayon sa
prescribe, no? Ang importante na kailangang malaman natin at maintindihan is that the nutrition, no, during the first 1,000 days should be adequate, no? So, kailangan yung mga naibibigay natin na mga major nutrients, protein, fat, carbohydrates, no? All of those should be adequate kasi yan yung mga importante para sa brain development. No? Yung sa environmental factor, Doc, ng pagbubuntis ng nanay, kung na-stress siya during those 9 months ng kanyang pregnancy, sabihin natin may struggle financially o sa kanyang relationship, makakaapekto yun sa bata. Wag lang naman siguro, alam mo yung body natin kailangan ng konting stress yan. No? Because that is how it also builds resilience. No? Pero kung toxic yung stress, no? Ang ibig kong sabihin sa toxic stress is kapareho ngayon, no? May gera, for example, sa Middle East. Kung ikaw ay buntis at nandun ka sa environment kung saan may war and there is, there could be hunger, there could be very toxic stressors around you, no? Yan, maaaring maka-affect yan, no? Or for example, stressors like extreme poverty that can cause malnutrition of the mother, that can be a stressor, no? Or ang isa sa ating mga tinuturuan ng mga kababaihan, for example, if you live in an abusive environment, no, kung saan talagang intense yung emotional stress mo dahil sa hindi magandang dynamics within the household or the family, then minsan nagkakaroon yan ng effect sa mga ipinagbubuntis. Okay. Ano nga po ba, Doc, yung mga signs, symptoms, manifestation na ma-observe ng nanay kapag may delay sa pagdevelop ng kanyang anak? Madami yan. No? Kapareho nung sabi natin kanina, sa iba-ibang aspeto ng development, no, maaring makakita tayo ng delay. No? So, ang itinuturo natin, no, sa mga nagte-training pa lamang na maging pediatricians, for example, or na maging mga family doctors, for example, no, is to really monitor, no, or parang watch kung ang development ng bata ay tama, no, ay appropriate, no. So at pagka merong mga panahon na pumupunta for example sa clinic, no, at nakita na at sinabi ng magulang na may tanong sila, for example, may concern sila tungkol sa motor skills, sa paglakad, sa pagsasalita, no, dapat sinasabi na nila yan sa kanilang attending physicians, no, pediatrician yan or family medicine specialist or community pediatrician, no, magandang masabi na nila kung meron silang concern. Pero paano mo nalalaman kung may delay, no, ang anak mo? May mga tinatawag kami, no, sa pediatrics na mga red flag signs, no, ibig sabihin ito yung mga signs sa development ng mga bata na kapag at a certain age hindi pa nila nagagawa, no, then that could already be a cause for concern. Magbibigay ako ng example. Yes, so for example, sa paglalakad, no, ang paglakad is a milestone na inaabangan, di ba? Yes. Inaabangan niyo ng mga magulang. Usually, pag naglakad, it really is a celebration. And sa atin, no, if sa mga laymen, ang sa tingin nila dapat by the time a child is 1 year old naglalakad na siya, di ba? Pero may range ang pagtutong ng paglakad, no? The ability to walk is achieved within a range of time, no? So, ang range nun, ang pinakabatang pwede maglakad 10 months naglalakad na, no? Pero pwede tayong maghintay until the child is about 17 months, no? Basta lang wala tayong ibang nakikita, no, na talagang of concern. Meaning, baka mamaya floppy siya, yung mababa yung tone ng muscle niya, no? Pero, no, may range, no, yung ano na yon, yung pag-achieve ng milestone na yon. So, ang red flag doon is that if the child is not yet walking at 18 months, no, then concern na yan. So ito yung mga concern ng mga magulang na sana kung kunyari nakita na nila na meron palang ganitong concern yung anak nila, i-bring up na nila sa kanilang doktor, no, para kung kailangang i-refer sa specialista, ma-refer na natin. Okay. Pero paano, Dok, yung sabihin na lagi po kasing nakakarga yan baka kaya kulang pa yung
develop ng muscle sa paa, 'di ba, sa binte, kung bakit hindi pa ganun ka nakakalakad ng maayos yung bata. Yun. Kaya mainam talaga na, 'di ba, may guidance ng Yes. kanilang attending doctor. Kasi minsan ganyan, may mga myth, no? Kunyari, for example, ang isang myth, mas nauuna talaga naglalakad ang mga batang lalaki kaysa babae, for example. Or talagang ang mga lalaki delayed magsalita, 'di ba? Oo. So, yun yung mga myth na minsan dahil sa mga ganong pag-iisip, nadidelay tuloy yung tulong na pwede nating ibigay sa mga bata, no? Pero ang advice namin always, no, is that kung kunyari may concern na ang magulang, no, Yes. tungkol sa development ng mga bata, huwag mahiyang magtanong sa doktor, no, sa inyong mga attending pediatrician, no, so that makita nila, kasi importante na makita natin kung valid ba yung sinasabi ni mami, na totoo nga ba na kasi karga parate kaya ayaw lumakad, for example, pero pala pag in-examine natin or pag tiningnan natin yung history, no, bilang mga doktor, titingnan muna namin yung history, i-examine namin yung bata. Pagkatapos pag-examine mo, talaga palang hindi lalakad kasi malambot pala siya. For example, no, kulang pala yung lakas niya, yung mga gano'n. No? So ito yung mga makikita ng mga experts, no? At mabavalidate. So kunyari, hindi naman ganun pala, and totoo pala na kulang lang ng stimulation, no? Then the doctor will be able to provide, tawag namin, mga developmentally promotive activities. Meaning, di sasabihan natin ngayon na, ay nako mami, wala naman akong nakitang problema. So ibig sabihin, siguro kailangan hayaan niyo yung batang maggabay-gabay or lumakad. Huwag kayong matakot na bigyan siya ng opportunity para mag-move around. Yes. No? Yan, yung mga ganyan. Pag-usapan natin, Doc, ano nga po ba yung critical age para sa medical intervention, para sa developmental delays? Ilang taon nga po ba kinakailangan ng tugon, ng professional help? Yan po ang ating babalikan maya-maya. Dito pa rin po sa ating programang Lunas Extension. Kung kayo nga rin po ay may katanungan, i-message lamang po kami, i-post po ang inyong comments sa ating DZRH News FB page. Magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. AtiMed, with its modern medical equipment, compassionately and effectively serves patients. This Saturday. Hi, we are Marco, and you are watching Fido. Kilalanin ng rising girl group from Davao na binubuo ni na Lori, Kay, Yani, Blights, and Tashi. Oh my love, you don't even have to try, 'cause baby, you just don't deserve my love. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagot
Ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Filipino, dito lang sa Deezer HD, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala dahil sa bawat Usapang pangkalusugan, Lunas, Extension. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH-TV. At kapartner pa nga rin po natin ang Makati Medical Center, the hospital with a heart. Sa pagpapatuloy nga po, Doc, ng ating discussion, pinag-uusapan po natin developmental delays. Alamin nga po natin ngayon, Doc, kung ano nga po ba yung critical age or ano nga rin po ba yung tamang edad para ipasangguni natin dahil baka kapag umabot na yan ng 5 years old it's too late na. Oo, tama ka dyan, Elani, kasi the earlier the better. Kateho kanina yung ating pinag-usapan, yun ang critical period talaga ay yung first 3 years, the first 1,000 days. Dahil yun yung panahon kung kailan yung brain is really very rapidly developing, So kung may delay, maaari pa tayong makagawa ng paraan para, ang tawag namin, para mag-rewire, yung para mag-connect ulit ang mga synapses na tinatawag or mga connections sa brain, At para maturuan natin yung ating mga anak, yung ating mga bata ng mga strategies, ng mga techniques para hopefully makahabol, or kung hindi man makahabol, kumonti lang yung kanilang delay compared to those who are typically developing, Ang brain kasi natin during the first 1,000 days, it's really, tawag namin, there is neuroplasticity, meaning parang pwede mo pa siyang ma-mold, pwede mo pa siyang ma-shape, Ma-adjust. So, kung nagdadagdag tayo ng stimulation, nagdadagdag tayo ng activities, kung language ang problema, kung kakausapin natin more, i-expose natin to more
words in their environment, then maybe, the brain can still change and improve for the better. So how do we diagnose yung mga ganitong klase o mga ganitong kaso, Doc? Oo. Una, kapareho nga nung sabi ko, ang mga bata, kung meron mga attending pediatricians, maganda na nagkakaroon sila ng parang tinatawag na developmental screening, na ang mga pediatricians ngayon, base na rin sa mandate or mandato ng Philippine Pediatric Society, tinitrain sila para magkaroon ng makapagbigay ng developmental screening services sa mga bata na nasa edad na 9, 18, 30 months, ganyan, para makita natin kung nagtatrack ba normally, yung kanilang development. And we use standardized tools for this, Ngayon, kung sabihin ng pediatrician, for example, or talagang yung mother may concern, Alam mo, ano yan, ang parental concern or yung kutob, yung concern ng mga magulang, malakas yan usually na indicator na maaaring ang may problema, So kung meron, ang mga specialista sa developmental and behavioral pediatrics, ay naririto para gumawa ng assessment, At ito, ito ay binubuo to ng isang comprehensive na pagkuha ng history, paggawa ng physical examination at ng neurologic examination, and then merong mga tools na ginagamit para ma-assess ng comprehensively yung development ng bata, para makita natin talaga kung ano ba yung pinanggagalingan ng problema. Una, kung may delay, and pangalawa, kung ano yung pinanggagalingan ng problema. So that's very important. Sa pagtugon natin, Doc, ng delay, kung anumang aspeto sa pagsasalita, sa motor skills, 'di ba? Gaano katagal para sabihin natin ma-rewire yung brain, ma-develop yung muscle, para maging mapasensya, maging focus yung parents sa kanyang anak? Alam mo, depende yan sa sa intensity ng delay ng bata, at saka kung anong aspeto ng development yung delay, Minsan, alam mo, kung kunyaring talagang kulang lang sa environmental stimulation, meron tayong mga nakukuhang mga kaso, for example, especially nung pandemic, kung saan talagang nakulangan naman talaga ng social interaction ng ating mga bata, at talagang there was a lot of screen use that was unregulated, alam ko parte talaga ang screen ng ating buhay ngayon, ang mga bata they're already digital natives. Pero kasi during the first 3 years when it's unregulated, it can sometimes affect their development, So that said, kung kunyari yun lang ang problema, wala tayong organic problem, meaning wala namang problema talaga sa brain, wala naman tayong nakikitang iba pang maaaring dahilan, kung hindi talagang kulang lang sa interaction, yun yung pinaka madaling ma-solve, mabigyan ng solusyon minsan. Kasi minsan nakikita mo, i-regulate mo lang yung screen time, meaning bawasan mo lang. Kung dating buffet ang screen time ng bata, lalagyan mo lang ng schedule, limited time, lalagyan mo ng mas maraming social interaction. Minsan ipinapasok namin into mga daycare centers or play school, and just the act of increasing their social circle, just making their social circles bigger, nagkakaroon na ng epekto to na positive effect on the development of children. So yun yung short. Pero meron rin kasi na mga developmental conditions or neurodevelopmental conditions na maaaring lifetime, meaning yung intervention maaaring pang matagalan, kasi talagang this one is, these are long-term conditions na maaaring kailangan talaga ng tulong until the children are adults. But the objective, of course, of early intervention is that hopefully we can make their skills better, so that eventually, they can become productive members of the society, or the need for supervision and help from adults, from family members will be a little bit less. So parang kumbaga malilesen yung stressor sa
mga caregivers, sa family members. Yes. Malawak na usapin nga po itong developmental delays, ano, Doc? Marami pa tayong question. Unfortunately, hindi po sapat yung oras natin. Last message na nga rin lamang po natin sa mga magulang, ano, Doc, na kung may pagdududa or sabihin natin may na-observe sila sa kanilang anak na hindi normal, wag naman po silang mag-hesitate na magpakonsulta. Correct, yes. Huwag matakot kasi minsan yun yung nauuna sa mga magulang, no? Tayo po pare-pareho po tayo ng objective. Kung meron po kayong concern tungkol sa development ng inyong mga anak, tanungin niyo po ang inyong attending pediatrician, ng inyong attending doctor, no? And then magpa-refer tayo sa specialista para makita natin, no, kung ano po ang problema, kung meron talagang problema, no, at ano ang solution na pwede nating i-offer, no. So sa Makati Medical Center, we have specialists, no. We Yes. have a multidisciplinary team, in fact, no, na pwedeng makatulong, no, sa mga ganitong concerns. Yes, at habang maaga nga po, kailangan nga po natin mabigyan ng pansin ito. Ano, wag na nga po nating patagalin pa. Thank you so much, Dr. Bernadette Benitez. May mga gusto nga rin po ba tayong pasalamatan or batiin ngayong gabing ito? Wala, pero pwede ba akong magsabi na para dun sa mga magulang or mga adult caregivers or relatives na nakikinig, no? Kung gusto niyo pa pong malaman ng mas marami tungkol sa development, ang Makati Medical Center po, may website, may articles kami dyan tungkol sa child development. Ang Philippine Society of Developmental and Behavioral Pediatrics, meron din po kaming Facebook page, no? Nasa Instagram din po kami, DevPedPhils. Meron po diyang mga articles na baka makatulong sa inyo kung may mga katanungan kayo. Nandun din ang directory ng mga specialists sa developmental pediatrics, no, na maaari niyong puntahan kung saan man po kayo in the Philippines, no, para po kung meron kayong mga concerns. Thank you so much for additional insight regarding that, Dr. Bernadette Benitez, ang ating Developmental and Behavioral Pediatric Specialist ng Makati Medical Center. Muli para nga rin po sa may mga health concern, lalong-lalo na nga po sa inyong mga anak, maaari pa rin po kayong tumawag sa Makati Medical Center hotline number 8888-8999 or visit their website sa makatimed.net.ph. Yan na nga rin po ang kabuuan ng ating discussion about developmental delays. Naway nakatulong nga po ang ating discussion, ano, para nga po mabigyan ng pansin ang pangangailangan ng inyong mga anak. Nakasama nyo nga rin po Ella ni Bensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH-TV. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial